Alright, magandang umaga sa inyo mga boss, mga ma'am, mga sir. Dito po ako ngayon sa Botolan. Beach lot po itong ipepresent ko. Beach lot na may beach house na may swimming pool. Ito. So okay mga boss, dun po ako galing kanina. No. Ito yung frontage ng property. Yan. Ay, ito yung gate leading to vacant lots dun sa likod. May available po dyan na 750 square meters. Tapos, nasa 5 meters po itong width ng kalsada papasok dun sa loob, no? Ayan, maganda siya, oh. May mga tanim na halaman. Hindi ko alam kung ano yung halaman na yellow na yan, pero ang ganda niya, no? Ito. So, yung property, kung 900 po ito, I think this is around mga ilang metro kaya to, sukat nito, yung pinaka frontage niya. 1, 2, 3. So, 2 meters bawat isa. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Mga 15 meters po ang frontage ng property. Maganda kasi may mga tanim na. Hindi naman po siya magiging sagabal sa mga wirings.
Yan o. Kasi ang wirings, nandito sa kabila ng kalsada. Yung mga linya ng kuryente. Kaya kapag naglakihan itong mga puno nyo, wala po magiging problema. Ito pwede naman pong i-adjust yung wiring na to sa street lights. Malalaki na yung mga puno, no? Tsaka magaganda yung tanim mo. Ano po bang ano yan? Ano po bang halaman to? Ayan, no? Parang sampalok yung bunga niya. Tapos ito, ang ganda rin ng bunga, ang ganda rin ng bulaklak, no? Ayan. O, yan ang mga nakatanim dito sa labas. Ang bakod niya po, concrete, about 3 feet. And then, meron siyang mga buho, no? May mga poste rin. Okay, naka-setback din siya mula doon sa pinaka-edge ng barangay road. Kaya, eventually, pwede nyo pagawa ng plant box yan. Diba? Lagyan nyo pa ng ganun. Alright. So, ito ang parking space. Maluwag ko po itong lugar na to. I think this is around 300 to 400 square meters. May mga ganung tanim din, no? Usually nakikita ko to sa mga hotels sa mga subdivisions na exclusives, itong mga ganitong klaseng puno. Ayan, no? No? Maganda po yung pagkaka-landscape ng property, mga boss, mga sir. Although may mga konti pang kailangan kayong gawin, pero nevertheless, may mga naka-ready ng plants, so fully grown na siya, di ba? Ayan pa lang, matagal po magpatubo niyan, yo. May enjoy nyo na yung view dito. Talagang may enjoy nyo. Umikot-ikot lang kayo sa garden nyo rito, mag-i-enjoy kayo. Ito nyo naman, no? Diba? Nagbubulaklakan na sila. Ito yata namumulaklak to all year round, no? Itong ano ba to? Don Manuel. Don Manuel yan. Opo. Ito, anong pangalan nito? Don niya, Nakalimutan ko na Don Miguel naman. Hindi. Okay. Si Don Manuel. Yayamanin, no? Tapos may bougainville. Ito, bougainvillea. Yan. And then ito mga boss, kuribat-bat tawag namin dito. Pero ang ganda rin nito kasi actually malaking shrub to na hindi naman lumalaki ng ganung kalakihan, ng malaking malaki. Pero namumulaklak yan ng puti, yan o. Tapos namumunga yan ng ganito pag hilaw pa. Pero kapag ka nahinog yung mga yan, kulay nagpupulahan lahat yan. Nagpupulahan naman siya. Kaya napakagandang puno din ito, no? Unfortunately, noon very abundant to dito sa Zambales. Ngayon may nawawala na. Yan po yung kanyang para siyang bonsai. Para siyang binonsai. Para siyang binonsai. Ayan, no? Pero natural niya po talaga yan. Nakita nyo? Napakatigas po ng punong kahoy na yan. Itong puno nito, ginagawa namin pasanga to. Yung ginagawang tirador. Yung kinakapitan ng goma. Ayan. Okay? Eto, alam mo kung ano to? Takumbaw po. Ha? Takumbaw na lalaki. Takumbaw na lalaki. Anong ginagawa dyan? Pwede pang gamot din po sa mga maga. Gamot din sa mga maga. Pero sa bundok talaga yan marami, ano? Opo, sa bundok. Pero ang ganda niya, di ba? Oh, ang ganda niyang pang landscape, mga boss. Tingnan niyo, oh. Diba? Kasi may kakaiba siyang kulay, no? May kakaiba siyang beauty talaga. Alright? Hindi pa po kasi season ng... Ito, parang mga ano to, ah. Ganda rin, ano? Mga violet ng bulaklak. Tapos, Matanda po. merong bilog dito na planting area. Okay? Now, dito, sa area na to, mapapansin niyo parang meron siyang driveway, no? Kasi madalas, dito pumapasok yung may-ari, no? Dito niya pinapark yung sasakyan niya muna. Dito, nakaganyan. Diyan. Nandito yung car, madalas. Ito, pagka gumulang nagagapang na to. Opo. Papunta dyan, sa taas. Ayan, gumagapag na. Alam mo kung anong pangalan nito? Hindi. Ang ganda, no?
Tapos dito, gagapang na rin to, papunta dito, ano. Yan, magsasalubong silang dalawa. Kaya, pagpasok mo dito, di ba, parang magbabago kagad yung mood mo kasi magkakaroon ka, makakita ka ng lots of greeneries, no? Very tropical design yung bungalow. Ayan, no? Di ba? And then, parang napakagaan niya kasi sabi ng mga Chinese kapag ka may tubig sa harap ng bahay, yan, kagaya niya swimming pool, nag-a-attract daw ng good vibes. Now dito may gazebo, may kubo-kubo dito made of concrete, yung mga poste niya, but yet ang kanyang roof ay made of kogon. Kaya madaling palitan yan. So mangyayari yan, palit lang po kayo ng palit ng kogon every 3-4 years. Dito, dagat po yan. So ang advantage po, kung mapapansin nyo, kapag ka hindi kayo beachfront, hindi basta-basta nangangalawang yung mga bakal, no? Madaling mag-maintain. And yet, from here, 3 minutes lang po papunta sa beach. Alright. Ikot po tayo, no? Okay, so yan, nakita nyo naman yung walkway. Naka-Bermuda na, no? And then, kubo-kubo. Kung meron kayong mga special guests, no? Kaya, halimbawa, masikip na dun sa bahay, pwede nyo magamit tong kubo-kubo na to. May kuryente rin po yan, may kama. May kama yan, ano? Pwede makita. Maganda pa po yung bubong, mga boss, oh. Diba? Kasi mahusay itong caretaker nila, talagang well-maintained yung lugar. Kita nyo naman ang linis. Okay pa po yung sahig. No? Ito, double bed. Meron sa taas, meron dito sa baba, may air condition na maliit. Okay? And then meron dito parang bedside table niya. Okay. So, yan. And then dito, meron kayong pinakasala ninyo. Veranda, same time. Pwede kayong kumain dito. 'Di ba? Ayun. Pag trip nyo kumain sa kubo-kubo, meron na kayong kubo-kubong ganito, ano? Or kung may bisita kayong medyo gusto nyo ng privacy, mga guest, pwede nyo rin pong pa-Airbnb to. Diba? Yan. Maganda rin ang rate ng kubo na yan. Pag may aircon. Oo. Pinaparent yan, hindi? Oo. So, rent po niya nasa 352 heads. Kaya niya ng hanggang 1, 2, 3, 4 na heads. Matutulog yung isa dito sa labas kung pwede. So, pwede yung mga hanggang 4, 5. Diba? So, nagkakaroon kayo ng extra income hanggang hindi nyo ginagamit itong lugar ninyo. Okay. Itong swimming pool po nila, may ilaw yan sa gabi. Tapos, yung falls na yan, yung fountain pala na yan, yan na yung nagsi-circulate para i-filter dito sa kanyang filtration system. Ito yung filtration system niya. Ayan yung pool. Yan. Tignan natin. Yon. Okay. Mga boss, mga ma'am, mga sir, magandang klase po yung kanilang makina. Hayward, oh. Pati yung filtration system niya, imported. Hindi po China made. Ayan, oh. No? So, maganda po yung makina. Talagang design yan para sa pool. Okay? Alright, so mula dyan, pwede mo nang patayin yung pool. Pwede mo nang patayin yung pool. Okay, mula dyan, alright, pinapatay ko na po yung pool para hindi sayang sa kuryente at saka para hindi masyado maingay, no? Now, may mga minor po na kailangang i-repair, no? Kagaya nito. Pero sabi sa akin ng owner, siya na daw pong bahala dyan.
Paparepair niya yan. Pati yung itong bubong dito. Pati po itong polycarbonate, papalitan niya po yan ng bago. Same pa rin po yung color, kulay puti pa rin, para hindi mawala yung tropical vibe niya. Diba? Yan. Maganda po itong bahay. Ganda ng pagkakadesign, ganda ng pagkaka-layout. Dito, may dalawang pong CR dito, no? Ito ay yung shower area. So, bukod dito, may shower area din po dyan sa labas. Okay. May dalawang shower areas dyan. Tapos ito, shower area. Yan. And then, dito sa kabila is toilet and yan, lavatory. Okay. Bukod pa po dun sa mga toilet and bathroom din sa loob ng mga kwarto. Okay na ito, pabuksan na lang natin. Alright. Okay, dito, mga boss, ay outside kitchen, ano? Yan. Kapag dito kayo tumira, so ito yung magiging daily kitchen ninyo. Regular kitchen. Although meron parang formal kitchen dun sa loob. Yan. Naka crazy cut tiles na dito. Okay. Alright. Maganda naman po yung roof niya. Wala naman ako nakikitang butas o merong sign ng leakage, tumutulong tubig. Okay naman po. Aside sa merong konting mga kalawang, pahid lang uli ng turko yan at saka ng epoxy paint. Tapos, dito po, ito po yung bahay ng caretaker. Kung halimbawa magkakaroon kayo ng caretaker dito, ito yung tutuluyan niya. Or pwede nyo rin pong i-retain si Martin. Di ba? Yan. Kabisado niya na yung lugar, kabisado niya na yung, syempre, yung barangay. Pwede nyo rin po siyang i-retain kung gugustuhin ninyo. Okay, so ito ang kitchen naman ng caretaker nyo. Tapos, yung kwarto nyo may sariling CR. Ano to? CR. Ayan, may sarili silang CR yung caretaker. Ito yung kwarto nila. Okay, dito sa likod, mga boss, dito sa likod, merong, ito may poso pala dito, no? Ayan, no? So, meron kayong auxiliary, just in case na mawala ng kuryente, may pagkukunan kayo ng tubig. Okay. Dito sa likod, ito yung bakanting lote na binibenta rin na may-ari. This is 750 square meters. Yan. Doon po yung gate, yung pinanggalingan natin kanina. So, ito na yung sinasabi kong bakanting lote rito na 750 square meters. Okay, mamaya punta tayo sa presyo. Ano po? So, yung mga interesado dyan na gusto magkaroon ng beach lot dito na napakalapit lang dyan sa dagat, this is the place. Alright, pasok ulit tayo dito sa beach house. Dito sa likod ng beach house, actually, parang side niya rin to eh. Kasi yung harap niya rin yun eh. Harap niya rin yun eh, no? So, parang side lang to. Ang pinakalikod niya talaga ito. Dito, may gate dito. Pwede pa kayo maglagay ng sasakyan dito, parking space. Or, pwede nyo pang gawa ng project to, kung ano man yung plano nyo rito. Pwede kayo mag-set up ng tent dyan, camping area. Yan. Di ba? Maluwag po yung gate nila, no? Kaya hindi hassle magmaniobra papasok sa loob at palabas. Besides, sabi ko nga maluwag din yung right of way. Ito mga boss, kwarto din yan, ano? So hindi talaga para siyang duplex style. Hindi po siya contiguous, no? Naka-separate po itong kwarto na to. Kasi naka-decide nga to kung halimbawang papa-rent out. So may separate na room dito, may separate na room diyan. Although itong isa mas malaki. Okay, now dito, yan o. Meron din ditong driveway. Maluwag din yung gate. Actually, ito siguro talaga yung pinakagarahe. Main, di ba? Nang may-ari yan. Pasok dyan. Oh. Now, sa mga guests, syempre, para ma-utilize nila yung area na yan,
pwede nilang maging garahe doon. 'Di ba? May gate din naman doon. 'Yon. So ngayon ito, at the same time nagsisilbi na rin na pinaka-veranda nila or yan, lanay area where you can see the pool from here. At saka yung mga landscape ng halaman, no? Okay, pasok po tayo sa loob. Ito ang pinaka-main door. Ito ang main door naman dito sa area na to. Sa master room. Oo. So, ang tawag nila dito, master room. Pero para siyang ano yun, para siyang bachelor's pad. Right? So, ayan ang tiles niya. By the way, dito sa labas, rough yung tiles niya, no? Dito naman, smooth na parang may haspe ng kahoy. Ayan. Furnished na po yan. Kasama na yata yung mga sofa and everything, pati yung TV, no? Pag-usapan nyo na lang po ng may-ari. Malaki ang bintana, mga boss, no? Analog. Para siyang smoke glass, kaya pagpasok nyo dito, cozy ang feeling. Okay? Ayan. So, yan ang kisame. And then, meron kayong kitchen sa loob, maliit. Yan. Tapos, may mataas na mesa dito. Gawa sa slab ng kahoy. Okay? Then, mula dun sa pinto, pag kanan ninyo, andito yung kwarto. Yan. Naka-aircon. Mga 1/2 horsepower siguro yan. And then dito, kita niyo yung pool. At the same time, kita niyo yung driveway. Okay? Yan. Ayos pa yung mga ilaw. No problem. Yun, di ba? And then, cabinetries. Ano? Made of aluminum, mga boss. Yan. Tiles. Okay? Cabinet sa baba. Naka-tiles din po yung loob ng cabinet. Alright. So, from here, malit lang po yung floor area ng bahay. So, dito sa kwarto, mula dyan, ito yung toilet and bathroom. Yun. PVC ang door. Okay. Yan. Lavatory. Vanity mirror. Hanggang dyan lang yung tiles niya, no? Pero, solid pa naman ng kisame. Maganda pa. Diba? Separated lang siya ng curtain. Now, dito, nakalubog yung shower area. Diba? Yan. Hindi kagaya ng iba, naglalagay sila ng nakataas na ganun. At least dito, hindi ka basta-basta madadapa pag papasok ka sa shower area. Yan. Alright? Ito na, paglabas natin dito, maganda pintuan mga boss. Paglabas natin dito, ito na yung kitchen kanina. Yan. Di ba? Diyan tayo galing. Alright. So, punta tayo dun sa kabilang room. Ganda dito. No? Sarap tumambay dito, mga boss. Ito yung isang kwarto. Yan. Okay. Medyo malaki siya. Tapos, meron na siyang double deck area or loft. May loft siya dito. Yan. Kasya dyan siguro mga 3 tao, no? 4? 4 kasya dito. Ayan, no? Nakahiga. Okay. Ano po siya? Gawa sa bakal. So, I guess, gawa rin sa bakal itong mga to. Oo.
Yan. Toilet and bathroom. Okay. Ito na yung kusina ng caretaker. Okay. Yan. So, dito sa kwarto na to, kasya, by the way, ito ang view dito sa bintana na to, yan. Yung garden sa likod or sa gilid, yun o. Diba? Yun yung bahay ni caretaker. Okay. So, yan ang tiles. No? Okay, so, kasya dito, I think, 4, 2, 7, 8. 8 tao kasya dito sa kwarto na to. Maximum accommodation. So, kung halimbawa ang 1,000 watt isang tao, pwede na yan sa 8,000. Anyway, meron naman sila magagamit na pool. Parang private area naman. So, tingin ko pwede yung parentahan to. Maximum siguro per overnight ng 20,000 to 25,000 per overnight. 'Di ba? Full accommodation. Dahil may magagamit naman silang kwarto, may magagamit silang ano, tapos maximum heads 1, 2, 4. Tapos dito siguro kasya dito mga 1, 2, 3, 4, 8, 12, mga 20 heads. 20 heads po. So, 25,000, not bad. Budget nila, 1,000 plus lang per head. 'Di ba? Per overnight. Buong area na to, pwede nyo lang parentahan. No? Exclusive na sa kanila yon. Oh, marami din po naghahanap na gano'n, especially yung mga company outings na maliliit lang na ano, yung mga call center, agents, yan, mga yan. Small groups. 20 to 25 heads or 15 to 20 heads. Okay? So, there you go mga boss. That would be all. Alright, there you go mga boss, mga sir. Nakita nyo ang ganda ng bahay. Tropical designed bungalow. Ano po? May 2 kwarto, bawat kwarto may sariling CR, may pool, may magandang garden, very Instagrammable, may kubo, may gazebo, di ba? May malaking parking space, maganda yung design ng bakod, maganda yung gate, maaliwalas ang bahay. Very ideal for yung mga naghahanap ng vacation house, tapos they want to stay like 2-3 months dito sa Zambales. You know, yung mga digital nomads dyan or digital na nagtatrabaho lang kahit saan basta may internet. This is a very ideal place, no? Parang mas magiging productive kayo dito. Tahimik, hindi nyo napansin. Maririnig nyo lang yung alon ng dagat sa likod. Tapos kung gusto nyo maligo sa beach, napakalapit ng dagat. 3 minutes walk, andyan na kayo. Gusto nyo manood ng sunset, 3 minutes walk, pwede na kayo manood ng sunset. You know, you can enjoy life to the fullest here sa lugar na to. So, hindi siya ideal for family home. Very ideal siya for, you know, for a couple who is just starting up, wala pang kids, ano, this is a very ideal place. Or para sa mga gustong mag-invest dito sa Zambales ng beach house na pwede nyo nang pagkakitaan at the same time, konting development na lang ang gagawin ninyo. Napakaganda rin ito. Kasi ito, pwede pong ma-rent out ito ng mga pang-transient, Airbnb, you know, a month stay, or overnight. Sabi ko nga, overnight siguro, pwede ito around 20 to 25,000 per overnight. 20 heads maximum. Yes. Anyway, may pool naman, may magandang parking space, safe ang area na po. Very accessible po ito from Metro Manila, about 5 hours, 6 hours, depende yan sa driving skill nyo. Nandito na po kayo sa lugar na to, lahat ng dadaanan nyo is concrete road, wala po kayong dadaan ng lubak. Depende na lang po kung saan parte kayo ng manggagaling, no? But what I mean is, from National Highway, papunta dito, wala po kayong dadaan ng lubak. Maganda ang kalsada all throughout.
hanggang dito sa private road. Nakita niyo, merong mga about 5 meters na private road yan papunta dun sa likod, which is also being sold by the owner, 750 square meters. Ano po. So going back dito sa sa main area is 900 square meters po ito. Titled po, clean, isa lang po ang pipirma dito. So, very smooth ang transaction dito. Kung sakasakaling i-acquire ninyo, mabilis ang transfer. Okay? Ang bahay ginawa 2022, fairly new. Ano po? Ang pool, may sariling filtration system. Hindi kagaya ng ibang pool na parang stagnant lang. Okay? Maganda ang landscape. Sabi ko nga, Instagrammable. Madali po itong i-market kung sakasakaling mag-decide kayo na ipaupa. Tutulungan ko rin po kayo niyan. Promise ko yan. Okay, mga boss, mga ma'am, mga sir. So, asking price po ng may-ari para sa napakagandang bahay na to is 12 million pesos. Smooth transaction. Furnished na po yung bahay, no? Tapos, sabi niya, yung mga kailangan pang i-repair dito, pare-repair niya, kagaya ng tiles na nadurog. Pare-repair niya po yan. Papalitan niya yung bubong dito sa lanay. Yung polycarbonate din po yan sa papalitan niya ng bagong polycarbonate yan, which is white din. Tapos siguro pwede na nating i-request yung mga iba pang konting repaints para kapag I'm sure naman kapag turn over po ito sa inyo ng may-ari, Sir from abroad, Sir Bart. Okay, pag turn over po ito sa inyo ng may-ari, I'm sure this will be in tip-top shape kasi nakausap po siya at napakabait po ni Sir. Salamat nga po pala, Sir, doon sa pinadala niyong pichi-pichi, Nag-enjoy yung aking anak. Okay, so, yun, 12 million po ang asking price ni Sir. So, kung gusto niyo po mag-schedule ng viewing, nandyan po yung aking number, dyan sa screen, kontakin niyo lang ako, schedule po natin ng viewing niyo dito, sasamahan ko kayo. By the way, malapit to sa mga essentials like sa bayan na meron ng ATM, meron ng 7-Eleven dyan, gasoline stations. So this is about 5 minutes, nandun ka na po sa town proper. 15 minutes, nandiyan ka na po sa Iba, which is capital of Zambales, na soon to become a city na daw, sabi sa akin. Again, mga boss, mga ma'am, mga sir, pupunta pa ako sa isang vlog ko ngayon. Inaantay ako ni Ma'am Emeline. Shoutout sa'yo. Okay. Till the next video, mga boss, mga ma'am, mga sir. Maraming salamat sa inyo. Ciao.